More importantly, Ramil Madriaga has been ordered to appear by the court itself on the 14th, Meron 8 ng a.m. to 5 p.m. Tiyak nang haharap si Ramil Madriaga sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives sa darating na April 14. Ito ay kasunod ng pagpayag ng Manila Regional Trial Court sang-ayon sa hiling ng House Justice Committee na pahintulutan itong tumestigo sa gagawing pagdinig. Sa court order na inilabas ng Manila RTC Branch 21, pasasamahan si Madriaga sa jail escorts pagpunta nito sa Kamara. Kasalukuyan itong nakadetine sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City dahil sa kasong kidnapping. Sa pagtestigo ni Madriaga, inaasahang isusumite niya ang kanyang sinumpang salaysay at iba pang mga ebidensyang makakapagpatotoo sa kanyang aligasyong bagman umano siya ng bise at nag-deliver ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang individual. Bagay na itinuturing ng mga complainant na may kaugnayan sa maanumalyang paggastos ng bise ng kanyang confidential funds. Samantala, kumpiyansa rin ng ilang mambabatas na tuloy ang impeachment proceedings sa April 14 kahit naghain ng kampo ni VP Duterte ng petisyon sa Supreme Court upang ipatigil ito. Para kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, walang nilalabag sa batas ang House panel dahil sinusunod nila ang House Rules of Impeachment at maging ang mga ruling ng Korte Suprema. So walang dahilan para maantala itong sinasabi natin matagal ng long overdue na paglilitis sa kanya. Dahil may utang na katotohanan ang VP sa taong bayan at ito yung panahon para siya humarap dito. Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino umaasang i-dismiss ng SC ang petisyon at hahayaan ang mababang kapulungan ng Kongreso na magsagawa ng pagdinig laban sa impeachable officers. Umaasa tayo na ang Korte Suprema ay irespeto ang kapangyarihan ng co-equal branch at ibasura kaagad ang complaint nito. Samantala, hanggat walang inilalabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema, walang makakapigil sa pagdinig sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.